Senador, hindi na ikaw ang ano, presidente ng Karayapang Dalag. Nakaka-stress. Mahirap na yan. Galing kay Ate Amy po, ayan po yung price. Check. Check. Nasa kami. Magpalagyan na bro. Check. Daw na ano eh. Ay, panalo to. Oh, shucks. Oh. Ganun ba? Papa Eds, ikaw ba naman makakita ng mga ganung klaseng tao? Hindi ba sasama pakiramdam mo? No? Hindi ka ba masusuka, maduduwal? Dapat lahat ng nakikita ng wifey mo na si Beyonce, dapat magaganda lang. Dapat nilalayo niyo siya doon sa mga pangit na pangitain. Hindi lang nakakasuka, nakakasulasok pa. Yes! Exactly. Kaya naman pala hindi nakapunta si Beyonce. Kaya pala si Carla lang at si Jomar, ang Jomcar lang, tapos ang Rochelle lang ang nandun. Tapos sila dun sa dance paper, si Kuya Rich Falcon, si Ate Aljos. Tapos itong si Charlotte at yung isang hayop na kapartner ni Charlotte. Yun lang eh. Oh. Tapos may mga MC na pera si Kuya Mil. May dalawa pang MC. Now I know, napagduktong-duktong ko na. Papa Eds. Yeah. Kamusta naman si Beyonce ngayon? Medyo pa rin, nasusuka pa rin, naduduwal pa rin. Nilagnat. Nilagnat. Ganun ba? Yun lang naman. Dapat yun ang pagkakamali doon. Pinapasok nyo kasi, pinapasok nyo pa. Dapat hindi nyo na pinapasok. Di bale. Sayang nga sayang, no? Kung nakapunta lang sa event na yun si Beyonce at ikaw, sana maganda pa sana ang laban. Sige, walang problema. Sa December. Sabihin mo kay Beyonce, wag masyadong ma-excite, ha? At wag siya magkakamali dahil medyo, syempre, tayong magpipinsan, magkakahawig tayo. So, baka malito si Beyonce, no? Pag dumating ako ng December sa diet at alam mo na, baka mapagkamalang kami ang EDC. Okay. Walang problema. Ipaparating ko at bibigyan ko na rin ng babala, no? Ang ating mga kalingap at mga ka-Adonis. Yes. Okay. Bye. Sinasabi ko na nga ba hindi ako maaaring magkamali. Kapag ako nag-isip, siguradong eksakto, walang labis, walang kulang. Ngayon, dun sa mga maka-EDC, sa mga EDC fanatics, no, sa ating pong pamilya dyan sa EDC, ang tunay na dahilan kung bakit hindi po nakapunta ang ating pong baby Beyonce dun sa event ay dahil siya po ay nilagnat, na-shock, nagsuka dahil nakakita ng mga nakakasukang bagay. Sumama ang pakiramdam dahil sa mga masasamang pangitain na mga pangit-tain. I don't know how to put the exact words kung paano ko i-deliver sa inyo to, pero sa ayaw nyo man at sa gusto, kailangan nyo pong malaman. Sa mga nagtatanong kung bakit wala si Beyonce, hindi po siya nagdadahilan. Talagang sumama lamang po ang kanya pong pakiramdam. Nilagnat po siya
na-shock, no? Nakakita po siya ng mga kakaibang nilalang. At hindi maiiwasan sapagkat si Baby Beyonce natin ay inosente, napaka-inosente. No? Simula nang siya ay pinanganak, puro magagandang bagay lamang ang kanya pong natatanaw. Kahit sa hirap ng buhay, pero yung kanya pong pananaw ay magaganda. Yung kanya mga tao sa paligid na kasama ay magaganda, mabubuti, maaliwalas. Kahit sila ay nakatira sa malapit sa dagat, puro kagandahan lamang ng karagatan ang kanya nakikita. Subalit sa tingin ko sa pagkakataon na ito, nabalitaan natin na nakakita si Beyonce ng lamang dagat. Kung dati dagat lang ang nakikita niya, ngayon lamang dagat na. Kakaiba. Siguro mga mukhang shokoy, no? Mukhang shokoy na pagod, o mukhang dugong na COVID, na depressed na mga bisugo, mga gano'n na nakita niya. At sa pagkakaalam ko, may pangalan may pangalan pa tong mga hayop na to. No? Ang pangalan ng isa, Birador. Yung isa, Joey the Great. Tapos yung isa, Nathan Cute Vlog. Dito tayo nagkamali dahil sa pagtitiwala natin. No? Hindi natin na-anticipate na porket mabait si Beyonce, hindi siya magiging apektado sa kanyang makikita. Sabi ni Edo sa akin, pagpasok pa lamang doon sa pintuan, wala nang nagawa si Beyonce. Halos himatayin, sumama ang pakiramdam, tumakbo sa palikuran at nagdududuwal. Nung tinanong siya kung ano ang nangyari sa kanya, hindi siya makapagsalita. Ang tanging mababanaag lang natin ay, ito grabe, parang kalunos-lunos at talagang nakakaawa si Beyonce nung time na yun, nung dinidescribe sa akin ni Edo. No? Hindi raw makapagsalita si Beyonce. Halos na-shock. Grabe. Grabe kayo sa bata. Hindi na kayo naawa. This is a violence of your presence and illegal possession of ugly faces na ginawa niya dun sa bata. Naawa talaga kami. Imbis na nagsasaya yung bata, nagsususuka doon sa kanilang bahay dahil dinalaw nila Birador, nila Nathan Cute at Joey the Great. Sana tuluyang gumaling pa si Baby Beyonce. Hindi ko siya masisisi sapagkat ikaw ba naman makakita ng ganong klaseng tao? Yan tatlo na yan, Nathan Cute, Joey the Great at Birador. Ito yung mga ganitong klaseng hilatsa ng muka na bukod sa iniluwa ng karagatan sapagkat sila po ay nakakasira sa coral reefs. Alam niyo naman, nasisira yung coral reefs, yung mga halaman dagat doon sa ilalim sapagkat kapag sila po ang nando doon ay nagkakagulo po. No? Halos gusto na silang iluwa talaga ng dagat at yun na nga nangyari, na iluwa ng dagat. At dito sila namuhay sa mundong ibabaw. Na ang kanilang tungkulin, kung makikita ninyo, sila yung mga tipo ng tao sa lansangan na mukhang holdapper. Yung mga tipong hindi gagawa na maganda. Yung kapag ikaw ay nasa jeep o ikaw ay nasa bus na bigla na lang mga hablot, ganyan yung mga itsura niyan. Yung mga tipong kapag naglalakad ka, may hawak kang cellphone, hahablotan ka ng cellphone. Ang masama pa niyan, hindi lang cellphone mo ang makukuha, pati charger mo. No? Dahil yung mga ganyang klaseng hilatsang ng muka, pag kumuha yan, ng hablot yan, kasama pati charger. Ang hirap talaga ipaliwanag. Nararamdaman ko yung hirap na pinagdaanan ni Beyonce kung bakit hindi siya naka-attend ng event. Ang tanging solusyon lang, 3 months from now, kailangan dumating ako ng diet para gumaan ang pakiramdam ni Beyonce. Para makakita naman siya ng pag-asa, no? Na kapag ako ang nasa diet, nagkakaroon ng panibagong magandang araw. Na tila bagay sa kalaliman ng gabi, dumating ang isang bukang liwayway at sumibol ang panibagong umaga. Kaya yung mga sinasabi nila Joey the Great, nila Nathan Cute, nila Birador, na hindi ko raw kakambal si Kalinga Prab, nagkakamali po sila. Nagkakamali po sila sapagkat sila po ay colorblind. Colorblind. Ang totoo niyan, ngayon ko lang sasabihin to ito, pasintabi kay Kalinga Prab, no? Ito, nag-usap na tayo rito, kambal. Nung nasa diet ako, bumisita ako, siyempre doon sa bahay namin, no? Ni Kambal Kalinga Prab. Nando doon si Jack, nandun si Kalinga Prab.
And suddenly, nilapitan ako ni Jack at hinatak niya ako sa aking kamay. Sabi niya, matulog na raw kami sapagkat magcha-charity pa raw ako bukas. So, nung pag ganun ko, nakita ko si Jack. Tapos pagtingin niya sa akin, oh, ano pang hinihintay mo? Tumayo ka na dyan. Iwan mo na si Direk. Sabing ganun. Sabi ko, wait. Nagkakamali ka, Jack. Ako si Direk. Siya si Kalinga Prab. Nalito ka lang. Yun ang sabi ko kay... yun ang sabi ko kay Jack. Nalito siya. Tapos nag-sorry na lang siya. Sabi sa akin ni Jack, ay sorry Direk. Pasensya ka na kasi nalito talaga ako. Hindi ko alam, hindi ko ma-distinguish kung sino talaga sa inyo si Kalinga Prab. So, naintindihan ko naman. Sabi ko, okay lang yun. Marami naman talaga nagkakamali. At naintindihan kita. So yun, natapos ang istorya. Umakyat na sila ni Kalinga Prab at kami na lang ang nag-usap nila Kuya Bal. Nung time na yun. So, doon pa lang, paano nyo masasabi na hindi ko kamukha si Kalinga Prab? Doon pa lang, tapos na ang usapan eh. Kahit itanong nyo pa kay Jack. Kung hindi nyo matanggap, wala na akong magagawa doon, pero wag nyo na akong sinisiraan pa. Maglalayo na lang kayo sa mga Kalingap Angels para makatulong pa kayo. No? Imbis na mga healthy sila, sumasama pa ang kanilang mga timpla dahil sa mga timpla ng mga mukha nyo. Nathan Cute, Joey, Birador, yun lang, payo ko lang sa inyo. Tanggapin nyo na ang katotohanan. At least, once in your life, nakagawa kayo ng kabutihan. At hindi kayo puro kasinungalingan. Yun lang. Sa mga maka-Beyonce dyan, sa mga maka-Edsy, don't worry. I'm coming soon to die. At gaganda na ang pakiramdam ni Baby Beyonce. Gagawin ko to para sa pinsan ko ni si Kalinga Prab. Para sa susunod, sila naman ang mananalo sa dance paper. Alright? Yun lang. Pabush.